Mga idol at kabayan, super good news! Mga barkong pandigma ng Pilipinas na binili sa South Korea ay pinakita simula sa 2 anti-submarine corvette at 6 na mga offshore patrol vessel, BRP Miguel Malvar, FF-06 armado ng main gun, close and weapon system mula pasbansang Turkey at posibleng nilagyan na rin ito ng vertical launching system. Kauna-unahang offshore patrol vessel ng Pilipinas, sinimula ng gawin ng HD Hyundai, China, binira ng National Historical Commission of the Philippines, kinundina ng National Historical Commission ng Pilipinas ang ipinapakalat ng China na ang Palawan at Sulu Sea ay sakop daw nila. Ito ang isa sa mga diskarte at taktika ng China para ibaling ang atensyon ng Pilipinas palayo sa Baho de Masinloc. South Korea ay pinakita sa kauna-unahang pagkakataon ang pinakabago at pinakamalakas na mga barkong pandigma sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang HD Hyundai ay inalabas sa kauna-unahang pagkakataon ang video ng anti-submarine corvette na BRP Miguel Malvar FF-06 habang nagsasagawa ito ng pagsubok sa karagatan ng South Korea. Makikita na ang BRP Miguel Malvar FF-06 ay armado ng iba't ibang pangmalakasang armas, kabilang na ang main gun nito, ang close and weapon system na isinupply pa ng Turkey. Kapansin-pansin na ito ay nilagyan na rin ng vertical launching system. Ipinakita sa nasabing video na ang isa pang anti-submarine corvette, ang BRP Diego Silang FF-07 ay malapit na rin matapos. Ayon sa source, ngayong buwan ng Marso darating ang BRP Miguel Malvar FF-06 sa bansa mula South Korea. Good news number 2 mga kabayan, ipinakita din ng HD Hyundai na sinimula na nito ang paggawa ng 6 na mga offshore patrol vessel na nabili din ng Pilipinas sa South Korea. Ang unang HDP 2200 plus offshore patrol vessel ng Philippine Navy ay sinimulan na ang kelaying noong 5 ng Pebrero ng taong ito. Makikita na ang mga representante mula Pilipinas ay sinaksihan ang napakahalagang okasyon na ito. 함정 건조 기술이 국내를 넘어 세계로 도약하고 있습니다. 대한민국 K방산의 기술이 적용된 페루 함정 건조 프로젝트와 필리핀 원해 경비함 건조 프로젝트가 본격적으로 시작된 것입니다. 이번에 대한민국의 함정 건조 기술이 적용돼 건조되는 함정만 총 10척에 달합니다. K방산의 힘, 바로 HD 현대중공업이 만들고 있습니다. 호세 리자람, 안토니오 루나함. 필리핀 해군의 2척의 호위함을 성공적으로 건조한 HD 현대중공업이 이번에는 원해 경비함 건조에 본격 나섰습니다. 이번에 건조될 원해 경비함은 배수량 2,400톤급으로 모두 6척이 건조됩니다. 길이 94.4m, 폭 14.3m의 재원에 22노트의 속력을 낼 수 있으며 76mm 주포와 30mm 부포, 2D 레이더와 전자광학 추적기, 디코이 등 전투 탐지, 방어 체계를 모두 갖추고 원해 경비 임무를 수행하게 됩니다. 이 원해 경비함은 HD 현대중공업이 필리핀에 인도한 호위함 건조 경험을 바탕으로 필리핀 측의 요구 조건을 반영해 수주한 맞춤형 함정입니다. HD 현대중공업은 함정 분야 첨단 기술을 기반으로 필리핀 해군과 긴밀한 파트너십을 유지하며 호위함 2척, 초계함 2척, 원해 경비함 6척 등 총 10척을 건조 또는 건조 중에 있습니다. 2척의 초계함은 선체 제작을 완료하고 진수돼 현재 후 공정이 진행 중입니다. 특히 일본함인 미겔 말바르함은 해상 시운전 등을 통해 필리핀 해군이 만족할 만한 성능을 발휘하고 있습니다. And I'm happy to note that companies in the Republic of Korea have proven their quality, their reliability, and good faith in negotiations. Governance standards are kept high. 이와 함께 함정 유지, 보수, 수리 사업인 MRO 시장에서 선도적인 기술을 보여주고 있는 HD 현대중공업은 올해부터 미국 MRO 수주 경쟁에 본격적으로 나서고 있어 페루와 필리핀, 미국 등 권역별 해외 거점을 구축하겠다는 환태평양 벨트와 비전을 가시화하고 있습니다. 세계 상선 건조 시장 넘버원을 유지하고 있는 HD 현대중공업, 그리고 최첨단 이지스함 등을 건조하며 함정 건조 기술을 세계에 알리고 있습니다. 여기 Sa ibang balita naman, National Historical Commission ng Pilipinas kinundina ang pagsisinungaling na ipinapakalat ng mga Chinese sa kanilang social media na kanila raw ang Palawan at Sulu Sea. Ayon sa mali at mapaninlang na sinasabi ng mga Chinese sa kanilang social media platform, ang isla daw ay tinatawag na Zhenghe Island ay sa kanila 1,000 taon na ang nakalipas at ito daw ay inaangkin ng Pilipinas at pinangalan ng Palawan. Dagdag pa ng mga Chinese na dapat ito daw ay isauli na sa China. Naku, grabe, itong China talaga mga kabayan. Kahit sa anong paraan peke, kahit sa
paggawa ng storya. Isiniwalat ng National Historical Commission of the Philippines na mga pinagsasabi ng mga Chinese ay isang kasinungalingan lamang. Walang patunay na merong count ng Chinese settlement na makikita sa anumang mga dokumento noong pang 1521 sa pamamagitan ng mga account ni Antonio Pigafetta na bahagi ng ekspedisyon ni Magellan at ang circumnavigation o ang unang paglalayag sa buong mundo. Inulit ng National Historical Commission of the Philippines ang patakaran ng gobyerno ng Pilipinas na hindi nito isusuko ang soberanya ng ating bansa. Nanindigan ang National Historical Commission of the Philippines sa patakaran ng Marcos administration na walang kahit isang pulgada o soberanong teritoryo ng Pilipinas ang ibinebenta at hindi rin maaring angkinin ng mga estado na nagsasabing kaibigan daw natin sila, ngunit patuloy na sumisira sa katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga questionable historical data. Well, una sa lahat, no, we've always known that, I think from the 11th century, all the maps of China, whether official or unofficial, ang southernmost part of the territory is in Hainan Island. So, paano nila nasakop yung Palawan? So, basically they're saying that the Admiral Cheng Ho came to the Philippines and sinasabi baka yung Palawan daw ay napuntahan niya. But it has been pointed out by some Chinese historians themselves that the account that he visited the Philippines is unsubstantiated. Kasi basically, ang sinasabi yung Chan Cheng, which was thought to be the name of the Philippines in the annals of Cheng Ho, was actually a Malay state, the Ming dynasty name of a Malay state in Indochina. So, hindi siya Philippines. Hindi siya napunta sa Philippines. Tapos, sabi ng mga accounts ni Cheng Ho na siya ay nakapunta sa Western Seas. Hindi sa Eastern Seas, hindi sa kung nasan yung Pilipinas. So, historically, what we can say was that yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. And that, I think that is false. Sir, would it be fair to say na this is a blatant historical revisionism? Well, they've been doing that since even before the Chinese Communist Party had taken over. Panahon pa actually ni Chiang Kai-shek sa China. I think 1947, they started itong ganitong claim na kine-claim na nila yung mga seas near Palawan, no? Yung 9-dash line na tinatawag natin. So, the problem was, this is deeply embedded. This distortion of history is already deeply embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever since. Laban Pinas.